Magandang araw po sa inyong lahat. Muli ito ang inyong F. Santos ng Dagdag Kaalaman, at ngayon ay pag-uusapan natin ang napakahalagang paksa, ang kaligtasan sa paghawak ng baril. Bilang mga security guard, ang inyong mga buhay at ang buhay ng mga taong inyong pinoprotektahan ay nakasalalay sa inyong kaalaman at pagsunod sa mga alituntuning ito. Kaya't makinig ng mabuti at tandaan ang bawat detalye. Ang apat na pangunahing alituntunin na dapat ninyong isapuso. Una, palagi nating ituring na may bala ang anumang baril. At kahit na nasuri ko na at sigurado akong walang bala, palagi ko pa ring itinuturing na may bala ang baril. Hindi ko ito tinututok sa kahit anong bagay na hindi ko gustong sirain, kahit na sa paglilinis o inspection. Para sa akin, may bala ang baril hanggang sa ako mismo ang makakumpirma na wala na, sumusunod sa tamang proseso ng pag-alis ng bala. Dalawa, hindi ko hinahayaang matakpan ng nguso ng baril ang anumang bagay na hindi ko gustong sirain, habang nagpapatrolya, lagi kong kontrolado ang direksyon ng nguso ng baril. Hindi ko ito tinututok sa mga tao, hayop, o mga istruktura, kahit na sa tingin ko ay wala sila sa linya ng apoy. Alam ko na ang biglaang paggalaw o aksidenteng pagputok ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala. Tatlo, pinapanatili kong nakalayo ang aking daliri sa gatilyo hanggang sa ang aking mga paningin ay nasa target na at napagpasyahan ko ng bumaril, ang daliri ko ay nakapatong sa tabi ng hawakan ng baril hanggang sa handa na akong bumaril. Iwasang ilagay ang daliri sa gatilyo habang gumagalaw o nagro-ronda. Ilalagay ko lamang ang daliri ko sa gatilyo kapag may malinaw na akong target at handa na akong bumaril. 4. Lagi kong tinitiyak ang target at ang mga nasa likuran nito, bago bumaril, tinitiyak ko muna ang target. Sinisigurado kong walang ibang tao o bagay sa likuran ng aking target. Alam ko na ang mga aksidenteng pagbaril ay madalas na nangyayari dahil sa kawalan ng kamalayan sa paligid. Lagi kong isinasaalang-alang ang landas ng bala at ang posibilidad ng pagtalbog. Karagdagang mga alituntunin na dapat ninyong sundin. Una, para sa akin, hindi magkasundo ang alak at baril, hindi ako nagtatrabaho kung nakainom ng alak. Kahit kaunting alak ay maaaring makaapekto sa ating pag-iisip at reflexes na maaaring magdulot ng aksidenteng pagputok. 2. Bumabaril lamang ako sa malinaw na target at sa isang kontroladong lugar tulad ng firing range. 3. Nakasuksok ang aking baril sa holster maliban na lamang kung handa na akong bumaril. Iwasang hawakan o kunin ang baril ng walang dahilan. 4. Gumagamit lamang ako ng firing range na mayroong sinanay na opisyal ng firing range. Sinusunod ko ang lahat ng alituntunin at tagubilin sa firing range. 5. Bago ilipat ang baril sa ibang autorisadong tao, inaalis ko muna ang lahat ng bala, sinusuri ang baril, at tinitiyak na wala ng bala sa magazine. 6. Regular kong nililinas ang baril. 7. Bago magsimula ng duty, ay sinusuri ko ang baril para matiyak na walang bara. Sinusuri ko rin ang mga bala kung may depekto. 8. Hindi ko pinapahiram o pinagagamit ang baril ko kahit kanino. 9. Itinatago ko ang baril ko sa ligtas na lugar, nakakandado at malayo sa mga taong walang autorisasyon. 10. Iwasan ang paglalagay at pag-aalis ng bala sa publiko. 11. Iuulat kaagad sa supervisor ang anumang depekto o malfunction sa baril. Sana ay may natutunan ka at kung nagustuhan mo sana ay pakishare upang mas marami pang makaalam. Muli maraming salamat po sa inyong lahat. Life is wonderful. Ingat po tayo palagi.